Ginoong Binata. Sa pangalan ni Ginoong Yechuan, si Ginoong Zhao Shiwen, tagapamahala ng Zhao Group. Gusto kang makita. Ayaw ko. Nawalan na naman ng kuryente, hindi naabot. Padalhan mo ako ng sasakyan, ngayon din. Ginoong Binata, nandito na po ang sasakyan nyo. Siguraduhin puno ang baterya, gagamitin ko pa mamaya. Zhao Zaiwen. P-Stern ta Sino 2, Luok Sue. Zhao Zaiwen, maghihiwalay na tayo. Nakasaad sa alituntunin ng lolo mo. Dapat mag-asawa ka muna bago mamanahin ang yaman. Ikakasal na tayo sa ilang araw. Sino pa ba ang pakakasalan mo kundi ako? Nandito na ang delivery. Yichuan. Mas pipiliin kong pakasalan ang isang delivery rider kaysa sayo. Miss, kape naman dyan. Salamat. Boyfriend mo ba yung lalaki? Ex na. Salamat sa tulong mo. Ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kung kailangan mo. Ginoong Binata, sa wakas nakita rin kita. Puno na po ang baterya ng sasakyan nyo. Imbestigahan mo ang babae na to para sa akin. Opo, Ginoong Binata. Sino bang walang mata dito? Humaan sa daan ko. Sayang, wala na naman akong kita ngayong araw. Ikaf-PA yung kahapon? Ikaw pala. Nagaspangan mo ang sasakyan ko. Bayaran mo. Nabasag mo ang delivery ko, di mo ba nakikita? Magano lang BA yung delivery mo? Porsche ito, ha? May A dito, ha? May importante akong lakad ngayon, kaya hindi na kita pag-initan. Kapag nakita tayo ulit, babaliin ko ang mga binti mo. Sandali, hindi ka pa nagbabayad. Yung si Zhao Zaiwen mula sa Zhao Group. Sige, papasukin mo. Ikaw po siguro si Ginoong Qin? Ako po ang tagapangasiwa NG Binata. Nasaan si Ginoong Qin? Hinahanap mo ako. Ikaf na naman? Paano mo kinakausap ang binata namin? Ikaf ang binata NG Qin family? Hindi ba't humihingi ka ng puhunan sa akin? Ginoong Qin, pasensya na po. Hindi ko po kayo nakilala. Paano yung delivery kong nabasag mo? Papayaran ka o. Akala mo ba kailangan ko ang pera mo? Sasabihin ko kung paano magbayad, gagawin ko. Dahil ganyan ang tingin mo sa mga delivery rider. Dapat ranasan mo rin ito. Magpagawa ng damit para kay Ginoong Zhao. Panoorin mo siyang mag-deliver ng 1,000 order. Opo. Nakakapagod yon, Ginoong Qin. Kumusta ang investigasyon kay Xiala Jiao? Malinaw na, binibinilo. 3 araw na lang, ikakasal na siya. Ikakasal. Hindi pwede basta mawala ang taong gusto ko. Ginoong Qin, saan kayo pupunta? Bibili ng gamit para sa pagsagasa sa kasal. Boss, nandito na ba ang latest order ko? Maligayang pagda. Ikaf. Vala kabeng hiya? Hiwalay na tayo. Bakit mo pa ako ginugulo? Huwag kang mag-akala. Kunin ko lang ang kwintas ko. Alam mo ba kung magkano ang isang hiyas dito? Kahit ibenta ka, hindi mo mabibili. Paano mo nalaman na hindi ko kayang bilhin? You, isa ka lang basurang delivery rider. Sinisira mo ang oras ko. Si Yao. Huwag mo akong tawagin. Paparating na ang boyfriend ko. Umalis ka na. Yung props man lang ba noong isang araw? Ikaf. Sino ang nang-api sa akin? Mahal, S.A. Vakas nandito ka na. Inaapi ako ng ex-boyfriend ko sa tindahan ko. Zeno? Ang tapang naman. Zia. Zhao Zaiwen. Natapos mo na ba ang 1,000 delivery mo? Ginoong Qin, Isang hamak lang siya. tumahimik ka. Ito ang kilalang Ginoong Qin. Anak ka ng pinakamayamang si Kinzong. Nagsisisi ka na ba ngayon? Zhao, mazama kang cha. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, ako na sana ang babaeng may-ari. NG Kunpeng Group. Ate. Nasaan na ang tao? Na-aksidente sa daan, hindi makakarating. Ano? Magsisimula na ang kasal. Ano ginagawa niyo? Magsisimula na ang kasal, umakyat na kayo. Ako. Nalutas na ang usapan. Ang matandang Luo ay nagtagda ng batas. Kung gusto ni Luo Tsue na mamahala sa Luo Group, dapat siyang mag-asawa bago mag-negatibo 25. Nagtago siya sa pamilya Luo at kumuha ng lalaking ikakasal ng kontrata para maging manugang. Pero nasangkot sa aksidente ang lalaki sa daan. Mukhang mapapahiya si Miss Luo. Bakit si Xue lang ang nandito? Nga, nasaan ang lalaking ikakasal? Mga ginang at ginoo, pasensya na. Ako ang lalaking ikakasal ngayon. Ako si Yechuan. Maupo muna kayo dito, ako ang bahala. Lolo, Tsuir, ano ba talaga ang nangyayari? bakit isang tagapaghatid ng pagkain? Ano ba ang importansya ng katayuan? Hindi ba ito pagkasunduan na, basta makapag-asawa lang siya, ayos na?
Gusto kong mag-asawa ka, dahil inaasahan kong may mabuting pamilyang makakatulong sa'yo. Ngayon, kumuha ka ng isang manugang, ano ang may tutulong niya? Kung alam ko lang na ganoon ang kukunin mo, mas mabuti pang pakasalan mo ang panganay na si. Maraming bises na sinabi sa akin ni Ginongzi, kapag pinakasalan mo siya, mamumuhunan siya ng 100,000,000 sa Logro. Talagang 100,000,000? Swear, makipaghiwalay ka agad kay Yechuan. Ano ba ang 100,000,000? Kung ganon, ipapamahala muna ang kumpanya sa Lolo, Ginong Luo, Boss Kao. Gusto ng aming binata na makipagtulungan sa inyong kumpanya. Nagpasya kaming mamuhunan ng 300,000,000 sa Logro. 300,000,000. Isang karangalan na pinansin ng aming binata ang Luo Media. Kung walang problema. Sa takdang oras, dumating po sana si Miss Luo sa aming opisina para pag-usapan. Kilala ba ng binata ninyo ang aming Swear? Ito ang kagustuhan ng aming binata, ipinaabot ko lang. Sige, naiintindihan ka o. Tatay. Sej, dahil ganito na ang sitwasyon, Tsuyer, Lolo, dahil pinansin ka ng binata ng Kin. Ikaw muna ang mamahala sa Logro. pasensya na, bigla-bigla kang napasok bilang manugang. Pero, bibigyan kita ng 100,000 kada buwan bilang bayad pinsala. Isang tagapaghatid lang ako ng pagkain, hindi mo ako inaayawan. Ano ang ikinaayaw sa pagtatrabaho ng marangal? Mas mabuti yan kaysa sa mga lalaking mayaman pero walang modo. Hoy, ano ang ginagawa mo? Matutulog. Huwag kang matulog dito. Kung ganon, saan ako matutulog? Sa sofa. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman palaging matutulog doon. Maghahanda kami ng kwarto para sa iyo. Miss He, nagpareserba ako ng mamahaling sasakyan dito sa inyo. Dapat ba ninyong tanggapin ang aking imbitasyon para sa dating ngayong gabi? Ginong Tsi, paumanhin po talaga. May kaunting gagawin ako ngayon. Susunod na lang ako yayain kang kumain. Huwag nang susunod, ngayong gabi na lang. Wapong binata sa unahan, ilipat mo ang iyong sasakyan, na-block mo na ang daanan. Hula ka, Bea? Hindi ka ba pwedeng umikot na lang? Illegal ka ng nakablock na daanan tapos may punto ka pa. Padong delivery rider ka lamang, tapos magtatangkat ka pa sa akin. Alam mo, sabi akong sino ako? Sinasabi ko lang ang totoo. Magandang binibini, unang punta ko lang dito at hindi ko mahanap ang pasukan. Pwede po ba pakitulungan ako papunta doon? Sumunod ka lang po sa akin. Salamat. Ikaw na delivery rider na ito. Sinira mo lang ang plano ko. Salamat talaga kanina. Maliit na bagay lang po iyon. Kailangan ko nang magmagaling i-deliver ito, magkita-kita na lang tayo. Ziga. Mabait naman iyong anak na babae ng pamilya He. Pwede nating ayusin na magkita kapag may oras. Opo, binata. Tigil. Oh, Isa na namang magandang babae. baka lasing ka lang, Boss Lee. Ihatid na ba kita pabalik? Sige, pero gusto ko na siyang kasama matulog. Ate Luo, Huvak. May trabaho pa si King King. Susunod na lang kita iayain kumain, okay ba? Huwag na iyong kain. Kung talagang hindi pwede, ikaf na lang twede na. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Yechuan, okay ka lang ba? Engat. Hindi kasalanan ka o. Siya lang naman ang tumulak sa sarili niya doon. Ikaw pala kapatid ng asawa ko. Binabalaan kita. Huwag kang papasok sa kwarto ng kapatid ko. Oh, Huwag mo akalain hindi ko alam. Isa kang hamog na bastos. Tigil, ano ba ang ginagawa niya dito? Matandang kapatid na babae, nakuha mo na ang pagbabahagi. Bakit hindi ka pa maghiwalay sa kanya? Anong kulang ba sa kuya at si kumpara sa taong ito? May sarili akong pag-iingat sa paggawa ng mga bagay. Matulog ka na. Sumama ka sa akin pabalik sa kwarto. siya ang nag-utos sa akin na pumasok, hindi ako ang kusang pumasok. Hubarin mo ang damit mo. Ha? Ano ang hinuhubad mo? Ibabandahan ko lang ang sugat mo. Akala ko gusto mo ako. Ano ang akala mo? Kakaiba. Ibigay mo sa akin ang braso mo. Ngayon, talagang maraming salamat sa iyo. Walang anuman, asawa kita. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Ikaw ang hindi nag-ingat at naipit mo pa ang sugat ko. Kanina, halik ka pa nga, di ba? Sino ang humalik sa'yo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bastos ka. Hindi na ako mag-aalala. Umalis ka na. Lumabas ka na. Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Panaginip lang pala. Huli na ako ang morning meeting ko. Itang na, talagang malas, bata. Ikasiliwan, higibia, sino ka? Humaan ka sa daan ko. Ginoo, naayos ko na ang lahat. Napakaduwag mo pero nang aasar ka pa ng asawa ko sa publiko. Ginoo, ano ang susunod na gagawin? Hindi ba't maraming pelikula at serye ang pinondohan ng list kamakailan? Ilipat ang lahat ng kontrata sa Los. Opo, Gino. Nandito na ako. Ang tagal mong umuwi, saan ka ba namatay? Nagtatrabaho ako.
Magbitiw ka na sa trabaho mo. Nakakahiya lang sa pamilya nating Luo. Nagpakasal ako, hindi nagbenta ng katawan. Bakit ako magbibitiw sa trabaho? Magkano lang ang kita sa pag-deliver? Hindi pa sapat para sa isang kainan ng anak ko. Ma, huwag mo siyang ganyanin. Huwag kang makialam. Nga pala, sa isang araw, kaarawan mo. Darating din si Yunyang, mag-ayos ka ng maayos. Kaarawan mo pala. Ni hindi mo alam ang kaarawan ng asawa mo. Ano ba ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang dumalo, Yechuan. Huwag mo akong ipahiya. Ma, huwag mo na siyang pakialaman, tara na. Kaarawan niya. Gino, Maghanda ka ng sasakyan para sa akin. Yung medyo simple lang. Bakit ka ganoon katagal? Halika. Dumating ka, sabi mo binili mo ang regalo, kaya ka nalit. Pero ako, Ay, tigilan mo na. Tara na. Sinong nag-imbita sa'yo? Nakakahiya. Umalis ka na. Ma, si Echuan ang asawa ko. Birthday ko ngayon, paano siya hindi pupunta? Darating din si Yunyang mamaya. Palisin mo na siya agad. Kung alam ko lang na ganito ka gusto ni Yunyang, dapat pinakasalan mo na lang siya. kung ganyan ka kagustong makapasok sa pamilya at baka gusto mo pang mag-anak. Ikaf. Ma, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Echuan. Nalate lang siya kasi bumili siya ng regalo para sa akin. Di ba, Echuan? Isuot mo na. Ete, binili ba ito ni Yechuan para sa'yo? O ikaw ang bumili para lang magmukhang may pera si Yechuan? Nakita ko sa labas, yung kahon. Binigay ng ate ko kay Yechuan. Ang jade pendant na ito talagang galing kay Xwir sa akin. Ito naman ang tunay kong piniling regalo. Hindi ba ito ang Heart of the Ocean? 3 milyon ang halaga. Ano? 3 milyon. Palamunin lang yan, anong magandang regalo ang mabibili niya? Galing din naman sa pera ng pamilya natin. Lu, Hindi ako gumamit ng pera ng pamilya niyo, Lu. yan sigurado. Ni hindi mo nga tiningnan, paano mo nalaman na peke? ako. May sasakyan sa labas, para raw. Kay binibining luoksua. Lumabas ka para tanggapin. Sasakyan. Siguradong si Kuya Tsi. Hindi ba sabi ko pumili siya ng simple lang? Hindi ba ito ang pinakabagong Rolls Royce? Sabing daan-daang milyon ang halaga. Ang bay talaga ni Kuya Tsi. Xiao Tsue, maligayang kaawan. Ano nagawa dito? Dumating ako para magdiwang ng birthday mo. Kuya Tsi, nakita namin kung gaano mo kamahal ang etiko. Pinadalhan mo pa ng bagong Rolls Royce. Ano? Xiaoxue, Sasakyan lang yan. Basta gusto mo, kahit 1 bilyon, handa akong gastusin. Masyadong mahal ang regalong ito. Pakikuha na lang po. Tsuyer, anong sinasabi mo? Yunyang, gustong-gusto ko ang regalo mo. Kung na-balance niya. Sino KBA? Asawa ko siya. Gio. Hindi BA ikaw yang. Yung masamang delivery rider? Naalala ko rin yon. Ikaw yung manyakis na nanghihipo sa babae noong araw. Ano bang pinagsasasabi mo? Delivery boy ka lang, nagpadala ka PA hindi Rolls Royce. Ni gulong, wala kang pambili. Kung sabi mo sa'yo galing tong kotse, ipakita mo nga yung susi. Wala es akin yung Susi. Yung kotse na to, kayang buksan kahit walang susi. Imposible yan. Mahal, halika, isasakay kita. Sabihin mo, kailan mo ginambala yung kotse ko? Dahan-dahan, huwag mananakit. Siege, kung sabi Montag es ayo. 2. Tatawagan ko ngayon yung may-ari ng kumpanya. Hello, boss he. Ano ba talaga nangyari? Wala yon. Sabihin mo na sa kanila, nag-order ba ako ng kotse sa kumpanya nyo? Oo, order si Mr. Xi and second hand car is ahis. Sinungaling ka pa. Pero, second hand lang in order ni Mr. Xi. Young Rolls Royce. Kay Mr. Yichuan, asawa ni luoksua in order. Narinig mo? Umalis ka na. Ikaf. Hintayin Montag lang. Mahal, bakit gising ka pa? Sino ka talaga? Ano bang sinasabi mo? Saan mo nakuha pambili ng kotse? Sabi ni Luoyu, nakita ka niya at may lalaki kung ano-anong ginagawa sa pinto. May tinatago ka ba sa akin? Sa totoo lang, hiniram ko lang yon. Hiniram, Yung lalaki, taga-rentahan ng kotse. nag-rent ka para sa akin. May masamang balak sa'yo yung siksiyo niya. Paano kita papayagan na may utang na loob ka sa kanya? Salamat. Ibabalik ko iyong pera. Pwede na ba akong hindi matulog sa sofa? Huwag kang mag-akala. Ikaw si Boskin, di ba? Magandang aw. Ako si Kauking, taga Pangasiva and Binata. Ito yung kontrata, pakitingnan. Kung walang problema, pwede na tayong lumagda. Si Boskin, 1% lang ng shares ang gusto. Pero 3 bilyon ang i-invest. Siempre. Kilala ba ako ni Boskin? Kakarating lang ng binata ng aming pamilya sa Jiangcheng 1 buwan na ang nakalipas. Siguro hindi mo pa siya nakikita. Ngunit itong kontrata. Ang kontrata na pinundohan ng aming binata, ang hangad lamang niya ay, makapagpatayo ka ng iyong sariling negosyo. Huwag mo siyang bigin, pakiusap. Si J. Sino KBA? Ula KBA? Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka na parito? Alam ka una. Malapit na mabangkarote ang pamilya ninyong Lu. Nandito ka para humingi ng tulong kay Boskin, di ba? Huwag kang makialam sa aking mga bagay. Xiaoxue. Bakit ganyan kang magsalita? Ang problema mo ay problema ko na rin. Kamusta? Kailangan mo bang humingi ako ng tawad para sa iyo? Hindi na kailangan, binigyan na ako ni Boskin ng pondo. Ano? Binigyan ka ng pondo?
Kaya naman pala ang ganda ng suot mo ngayon, kaya pala. Nakasiping ka na ng binatang si Kim. Aba. Xiao Tsue, isa lang naman ang kasama mo. Magbigay ka na lang ng presyo. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Tangina Montag. How dare you hit me? Maniwala ka sa akin, ipapaban ko kayo lahat ni Boss Kim. Subukan mo, tawagin mo siya dito. Boss Kao, buti naman dumating ka. Siya'y naglakas loob na manakit dito sa grupo ng Kunpeng. Ni hindi man lang niya iginagalang si Boss Kim sa harap ng maraming tao. Kaya paalisin mo na siya agad. Tama ang sinabi mo. Guard. Boss Kao, paalisin mo siya dito. Hindi. Bakit Montag ako hinihila? Hindi ako. Siya yon. Bukas na natin tignan, matulog ka na ng maaga. Hindi pwede, pinagkakatiwalaan ako ni Boss Kim. Hindi ko talaga siya pwedeng bigyan. Sige, ako na ang tumitingin para sa'yo. Ikaw lang. Elanan, Kalimutan na natin, si Abay na lang ang pinaghihirapan ko ngayon. aba, sinasabi ko itong kapatid ko sa asawa, kailangan talaga may bantay. Kung hindi, sisirain lang niya ang pangalan ng pamilya Lo. Bakit hindi mo siya bantayan para sa akin? Ako? Maraming proyekto ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Abala talaga ako. Siyempre pwede. Kung ang aking mahal na asawa ang nag-utos, pwede na ba tayo matulog? Magandang umaga, Biyenan, Hipag. Bastos. Sa tingin mo, kasama ka naming kakain? Ikaw, Nanay, bakit kayo nag-aaway? Ibigay mo ang sasakyan mo kay Chenbay. Hindi pwedeng ganoon. Sasakyan iyon ni H1. Ang sabi ko, ganoon ang gagawin. Yihuan, kilala mo ako. noong nakaraan, lasing si Boss Lee. Ikaw ang sumagip sa akin. Nakalimutan mo na? Naalala ko na. Ano ang ginagawa mo ha? Ako na. Dadalhin ako ni Boss Chow Lu para makilala ang producer. Sa susunod, salamat talaga sa'yo. Paalam. Boss Xiao Lu, sigurado ka ba? Dito magkikita ang producer. Ano, hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Siguro, sa ibang araw na lang. Saan ka tatakbo? Kung hindi ka maganda, hindi ka mapipili. Pumasok ka. Kung hindi, maghintay ka ng suspension. Boss Xiao Luo, nahuli ka na naman. Boss Lee, narito na po ang hinahanap ninyo. Tungkol sa usapan nating partnership. Ano NG hinihintay Montag? Tagayan Montag si Boss Lee. Boss Lee, tagay po. Liu Qingqing, ano ang ginagawa mo, Montag? Paumanhin, Boss Lee, ako. Ayos lang. Pakawalan siya. Yihuan. Yihuan, bakit ka nandito? Sinusundan Montag ako? Trabaho lang. Negosyo ka o, tu, bakit ka nakikialam? Boss Xiao Luo. Ito ba ang sinasabi mong sinseridad? Boss Lee, huwag po kayong magaling. Ayusin ko ito. Bumalik ka rito. Lu Chenbay, hindi ganyan ang negosyo. Kung malaman ito ng ate mo, siguradong patay ka. Yihuan, kakalapin Montag ako? Gusto mong mamatay? Umahimik ka. Gaganti ka pa sa akin sa liit-liit mong braso. Zino KBA? Bakit mo sinisira ang plano ko? Akala ko sino? Ikaw pala, lasinggerong to. Lalabanan Montag ako? Papatayin kita. Aray. Mukhang hindi ka pa natuto sa huli, ha? Kayo, ang pamilya Luo, ganito ang ginawa ninyo sa akin. Hindi ko kayo palalampasin. Boss Lee, Ikaf ala ang malas. Kakapasok mo pa lang sa loob, pinagkakagastusan na kami. Diborsyo, kailangan diborsyuhin ka agad. Kailan ko pinagkagastusan ng Lu? Ayon kay Shenbay, sinira mo ang kanyang kontratang 30 milyon. Sabi niya, bakit mo siya sinusundan? kung hindi mo sinira, Ibibigay na sana sa akin ni Liuan ang lahat ng proyekto niya. Nadaya ka. ikaw ang nadaya, kung hindi ko pinaamo si Liuan. Hinatigil na sana tayo ni Liuan. Matagal nang napirmahan ang mga proyektong iyon. Kung hindi ko pinasaya si Boss Lee, Paano ibibigay sa akin ni Boss Lee ang mga proyekto? Mas malang talaga sa pakikisama si Chenbay. Likas na negosyante. Nasa akin na ang mga proyekto ni Liuan noon pa man. Nakita lang ni Liuan na baguhan si Chenbay. Kaya pumunta sa kumpanya para makakuha ng benepisyo. Ano ang ibig mong sabihin? Kakapirma lang ng kontrata ng kapatid mo, binabaran mo na. Tama na ang away, ang totoo, sa unang araw pa lang ng kapatid mo. Nakuha na niya ang malaking kontratang 30 milyon para sa loob. Tignan mo nga, sino ang pirma ng nag-asikaso? Zuempre S.A. Amin Chen. Bakit ikaf? Nagkagulo si Liuan sa kumpanya noon. Nasaktan si Ichuan ang mga kontratang ito. Malamang ayaw lang ni Lina lumaki ang issue. Kaya ibinigay ang dapat naman talagang ipapirma sa loob bilang kapalit. Ipinagbili ka, nagbibilang ka pa ng pera. Gising na, bayaw. Ikaf panghampas lupa, mang-away KPA. Yichuan. Ikaw pala ang swerte. Noong nakaraan, ikaw ang sumagip sa akin. Gusto kitang ilibre. Sige, Tara.
Boss Lee, tungkol sa bagay na iyon. Medyo mahirap gawin. Boss, yeah. Naapi na ako ng pamilya, Luo hanggang dito. Hindi sa ayaw tumulong. Kaya lang ngayon, ayaw ni Kin na magbangkrupt ang Luo. Misteryoso ang binata, bihira makita. Hindi niya papansinin ang maliit na Luo group. Boss Tsi, kung magtutulungan tayo. Sakupin natin ang Luo. Hati tayo kapag nabangkarote na ang Luo. Hindi ba susunod na lang si Luo Tsu sa iyo? UR. Anong nangyari ngayon at inimbitahan mo akong kumain? Pinsan, nakahanap ako ng bagong trabaho. Talaga? Kailangan nga natin ipagdiwang iyon. Sobrang smooth ang interview. Salamat kay Kuya Tsi. Sina? Oo. Inimbitahan mo rin ba siya? Aalis na ako. Xiao Tsue, kain lang tayo. Bigyan mo naman ako ng galang, di ba? Oo nga, kahit anong pinag-usapan niyo, umupo ka muna. Umupo ka na. Wala akong gustong pag-usapan sa iyo. Alam kong ayaw mong pag-usapan natin ang mga personal na bagay. Kaya bakit hindi natin pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan? Pakikipagtulungan? Oo. Bagamat may suporta ka ngayon mula sa pundo ng pamilya Kin. Pero babae ka pa rin. Alam mo bang ilang tao? Nakatingin sa kayamanan ng pamilya Luo at gusto ngamunin itong mag-isa? Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong binatang boyfriend kamakailan ay nakagalit kay Li Yuan. Hahanap na siya ng pagkakataon na parusahan si Yichuan ngayon. Pinsan. Sabi ka unang gabi si Yichuan ay isang hamak at bastos. Isa pa siyang malas. Hindi naman kasing ganda ni Kuya Tsi. Nga Xiao Tsue, hiwalayan mo na siya. Zumama ka na sa akin. Tara, umuwi tayo at kumain. Paano mo alam na nandito ako? Dumaan ako dito at nakita ko ang kotse mo sa baba. Bakit ba lagi kang sumusunod sa kapatid ko? Hindi ka mapagod? Kami ay legal na mag-asawa, hindi ito pangulila, ito ay pagmamahalan. Yichuan. Isa ka lang kabit na nabubuhay sa asawa. Ano ang kaya mong ibigay kay Xiao Tzu? Ano pa nga kaya mong ibigay sa kanya? Pigilan mo yung bibig mo at magsalita na maayos. Sige na. Boss Tsi. Ako si Luo Tsui, bagamat hindi ako nabubuli, hindi rin ako natatakot sa gulo. Kung sa susunod, magsasabi ka pa ng mga kalokohan. Magpapasundo ako ng pulis. Tara, umalis na tayo. Hello. Boss Lee, pumapayag ako sa plano mo. Bakit ano ba kailangan natin mamadali ka? May biglang emergency sa kumpanya. Kailangan ko nang pumunta doon. Aalis na ako. Sige, mag-ingat ka ba Mayo? Mag-ingat ka. Hoy. Ano? Dilipulin ng Li ang pamilyang Luo. Sabi ka unang gabi masamang kapalaran si Yichuan. Ma, ano nang kinalaman ni Ichuan doon? Galing pa rin yan sa Li. Nagkutsaba sila ng ibang kumpanya para pahinain ang Luo. Kung hindi sinira ni Yichuan ang plano, hindi sana ginawa ni Boss Lee ng paraan ang Luo. May relasyon talaga si Yichuan at Yu Qingqing. Mahal, Ichuan, bakit ka nandito? Pangahas ka pa ring humarat sa ate ko? Hindi pa kita napapabayaran. ano nang pwedeng mangyari sa Min ni Liu Qingqing? Ito ang ebidensya. Nag-uusap lang naman silang dalawa, ebidensya ba yan? Ate, sabi ni Boss Lee. Ayaw niya talagang makipag-away. Basta ibigay lang natin sa kanya si Yichuan at Liu Qingqing. Ibabalik niya lahat ng resources sa tin. Talaga? Bakit hindi ka mag-apologitsa kay Boss Lee? Mag-apologize ako sa kanya. Di siya karapat-dapat. Alam mo ba kung gaano kalakas ang impluensya ni Boss Lee sa Jiangcheng? Yung mga ginawa mo, kung wala ang ate ko. Namatay ka na sana ng 1,000 bises. Kung mabibigo ang partnership na to, wawakasan nito ang pamilyang Luo. Dahil lang sa lalaking to, pababagsakin mo ang pamilyang Luo. Kaya kong pilitin ang Li na ibigay ang kontrata. Higit pa roon, pababagsakin ko siya. Ikaf lang? Sa loob ng 3 araw, pababagsakin ko ang Li Group. Sige, pustahan. Paano kung hindi mo magawa? Kapag natalo ako, personal akong mag-apologize. Dadaan ka sa pagitan ng mga hita ko at sasabihin mong 3 bises. Walang kwenta ako. Hindi pwede. Kapag natalo ka, hiwalayan mo si Luo Tsui. Sige, Ichuan, huwag kang mag-alala, kapag nanalo ako, huwag niyo nang banggitin sa harap ko. Yung hiwalayan. Ikaw, luluhod ka sa harap ng ate mo. At mag-apologize. Wala naman akong ginawang mali. Takot ka bang makipagpustahan? Sige, pustahan. masyado kang padalos-dalos. Worried pa rin sa usapang pustahan. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng Li Group. Kahit buong lakas ng Luo Group, baka hindi pa rin makapantay. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Maniwala ka sa akin. Sa loob ng 3 araw, papabagsakin ko ang Li Group. Opo, Gino. Oy, Boss Leo. Si Boss Xiao Luo pala. Boss Lee, ang pagpunta ko ngayon, Ay para humingi ng tawad. Zanay patawarin ninyo ako. ito ang mga pinakabagong artista ng aming kumpanya. Dahil ganito ang katapatan ni Boss Luo. Kalimutan na natin ang usaping ito. Pero si Yichuan na yon.
Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Ang yabang talaga ng lalaking yon. Noong nakaraan, sinabi pa sa akin, napapabagsakin niya kayong Boss Lee. Papabagsakin ang aming ligro, Zenobe Asia? Oy? Ano? Na-blacklist na tayo. Ikaw pala? Oy! Huwag kang magmadaling umalis. Hindi ba't naghahanap ka ng tao? Palabanan ang ligro? Tutulong ka ba? Bitawan mo ko. Huwag kang magmadali. Maupo ka muna at mag-usap tayo. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Wala kang makikitang mas mabuti kaysa sa akin. Ano ang kondisyon mo? Matulog ka sa akin ng isang gabi, tutulungan kita. Boss Luo, nagkamali ako. Hack yours up. Huwag niyo intrudan si Boss King and Alex kami. Si Boss Kin ang nag-blacklist sa ligro. Dumating na talaga si Ginoong Qin sa Jiangchen. Naligaw ako ng landas. Nagkaroon ako ng masamang hangarin sa mga tauhan mo. Hindi na namin ito ulitin. Boss Luo, hack yours up. Boss Luo, ipagmakaawa mo ako kay Boss King. Kung hindi talaga kaya, dalhin mo ako kay Boss King. Magmamakaawa ako ng harapan, kahit magluhod pa ako. Ikaw ang gumawa nito. Ito. Ziga. Palagay ko, matagal na kayong nagtutulungan para sirain ako. Et sakupin ang Lee Group. DIBA? Oy! Kayong dalawang to, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ako ang gumawa nito. Wala akong kinalaman. Siya ang may gawa. Si Yun Yang, walang hiya ka. Kung ako'y maghihirap, kayong dalawa'y hindi rin magiging maayos. Tumigil ka. Ako'y kulang sa pag-isip. Ano ba ang ginagawa mo na pakitang tao lang? Ayong dalawa ang nagtulak sa kanya sa ganitong kalagayan. Lalaki ka pa ba? Isang babae ang itinulak mo sa harap mo para siya ang tumanggap ng suntok. Hindi ba't biglaan lang yon at hindi ako nakapag-isip? Sa katulad mo, nahihiya ka pa bang sabihin gusto mo si Luoxuy? Huwag kang malita ng parang ako ito. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang guluhin siya. Kung hindi, ang inyong pamilyang Si ay magiging susunod sa pamilyang Lee. Ano ba ang alamontag? Tara, nalinawan na ba ang usapan? Nalinawan na. Mga tauhan ng pangalawang Ginoo. Mukhang dapat kong ihanda para sa kanya ang aking kapalit. Tatay, saan na ang patas na laban? Bakit mo pa pinagbigyan ang kuya? Akala mo ba sa pagpapadala sa kanya sa Jiangcheng? Wala na akong paraan para kumilos? Ginoo, ang mga tauhan mong inilagay sa Jiangcheng ay may kilos na. Nahanap na ba ang tao? Hindi pa nahanap ang tao, ngunit, Ang mga kapangyarihan sa Jiangcheng ay nawasak sa isang gabi. ngunit wala pa rin kayong nakikitang anino ng tao. Ang panganay na Ginoo ay misteryoso ang mga galaw. Lahat ng bagay ay pinamamahalaan ni Jikao. Mukhang ako na mismo ang pupunta sa Jiangcheng. Xue, hindi mo gusto si Xiu Yang. Siguro naman ay gusto mo si Ji Ken. Iyon ang pamilyang Qin, ang pinakamayaman sa Beijing. Nanay, ilang beses na ba kita sinabihan? Talagang hindi ko pa nakikita si Ikin. Pumunta ka sa kumpanya, paano mo hindi siya nakita? Nang pumunta ako sa Konping Company, nakita ko ang vice presidente. Si Jikin ay namuhunan at nilutas ang problema ng pamilyang Lee. Kung hindi ikaw ang gusto niya, ano pa? Hindi ko rin alam. Ano ang nakita ni Boss Kin sa pamilyang Luo? Hindi yon ang pamilyang Luo ang nakita niya. Ikaw talaga ang gusto niya. Oo, tama si Chenbai. Zinobi Azigikin, kailangan mong sikapin yon. Tawagan mo siya agad. Yayain mo siyang kumain. Nanay, Mahal. Anong pinag-usapan nyo? Ang saya-saya nyo. Yechuan. Nandito lahat yung pustahan natin dati. Dapat nandito pa rin, di ba? Anong pustahan? Ang gugulo ka. Anong gulo? Sabi namin, papabagsakin mo ang Lee. Ikaw BASI Chin? Nga, kung gala si Chin. Siguradong nadamay na si Tsuir sa'yo. Tama na, ma. Umuwi na tayo, alis na. Ate, Hoy, bayaw, masyado kang seryoso. Di kailangan lumuhod para humingi ng tawad. Yichuan, Ikaf, Mahal, galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko sa kapatid mo? Galit ka ba? Siyempre, hindi ako galit sa'yo. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Baka totoo nga yung sinasabi nila. Na may gusto sa'yo si Kin. Ay, ikaw rin, nagbibiro ka. Eh bakit kanya tinutulungan? Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Eh, ikaw at si Liu King, ano naman yun? Naniniwala ka talaga? Nagpakain lang siya sa akin noon. Para magpasalamat. Alam niyang asawa kita. Totoo yan, maniwala ka sa akin. Ha? Tinatakot mo ba ako? ate, ang tigas ng ulo mo. Yung tulad ni Kin. Hindi yan gagawa ng walang kapalit. Lahat yan para sa'yo. Ano ang iisip mo, Kin? Ano nang kinalaman ko doon? Ate, ang tanga-tanga montak. Kayamanan ni Kin. Kung makikipagtalik ka lang sa kanya. Luo Chenbei. Hindi ko naman sinabing hiwalayan mo si Yechuan. Makipagkita ka lang para dagdagan panikin ang puhunan. Kung magaling ka talaga, hanapin mo si Kin. Tingnan mo kung papayag siyang mag-invest. Ate, hindi naman para sa sarili ko to. Para sa pamilya natin to. Tama na. Umalis ka. Anong tingin-tingin? Zalo. Naimbestigahan na ba yung kay Liu King? Nung 10 taong gulang siya,
Dinala siya sa ampunan. Nasugatan sa batok, baka nakalimot na siya. Ngayon, kasama niya lola niya, pero nitong mga nakaraan. May sakit ang lola, nasa ospital ngayon. Baka siksiyaofing nga siya. Maaring kailangan itong i-match sa ENA ni MS Liu. Bago matiyak. Ah, ganun ba? Parang nakipag-terminate na ng kontrata si MS Liu sa Luo Group. Ano? Kuya Yi Chuan. Bakit mo ako dinala dito? Simula ngayon, dito ka na magtatrabaho. Kuya Yi, nakbibiro ka ba? Kunpeng Group ito Hindi ako nagbibiro. Dahil kumpanya ko ito. Sige na Kuya Yi, alam kong gusto mo akong tulungan. Pero itong Kunpeng Group, hindi basta-basta makakapasok dito. Hindi ka naniniwala. Young Master, MS Liu. Ikaf si Boss Kao? Naniniwala ka na ngayon? Yung master, naayos na lahat ng bagay sa kumpanya. Tara dito po tayo. Tara. Yi Chuan ka talaga. Lihim kang nakikipagrelasyon sa ibang babae, habang wala ang etiko. Ano to, Young Master Kin? Enelo, kakaiba ang itsura ko, baka matakot ka. Sana hindi ka magalit sa ganitong paraan ng pagkukulong. Ako ang palagi ng abala. Gusto kita makausap, Young Master Kin. Ano ang nais pag-usapan ni Enelo sa akin ngayon? Sana'y maaari mong bawiin ang pondo sa pagkakataong ito. Ano ang sinasabi mo? Hindi naman talaga makatuwiran ang pakikipagtulungan sa pagkakataong ito. Kitang-kita ng lahat na tinutulungan mo lang ako. Eh bakit mo ako hinanap, Enelo? Nais kong maging bukas at tapat sa pakikipag-usap para sa pakikipagtulungan. Sana mula sa pananaw ng isang kasosyo. Matapang na ang personalidad ni Enelo, gusto ko yon. Sobra naman ang amoy mo, Young Master Kin. Kung gayon, pag-usapan natin muli bilang isang pakikipagtulungan. Si Jay. Kung gayon, masaya akong makipagtulungan sa iyo, Young Master Kin. Aalis na muna ako. Yung master, mukhang gusto ka talaga ni MS Luo. Mapagmataas si Luxu. Ang kontratang ito, hindi lang para ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi para rin sa akin, si Young Master Kin. Upang putulin ang pag-asa ko sa kanya. Hindi, kailangan kong umuwi bago siya. Tara! Yung master, ano ba talaga ang nagmamadali? Tanong ko sa'yo, may nangyayari ba sa konting kamakailan? Na hindi mo sinabi sa akin. Nga pala, may bagong empleyado na hinir ang AR. Harang pinsan ni MS Luo. Lawyer. Kaya pala kanina, nagdududa sa akin si Cheer. Ganun ba MS Luo? Kanina sa opisina, nakita ko si Lawyer. Kaya pala kanina, sinadya ni MS Luo na subukan ka, Hino. Tumigil ka na, bilisan mo. Opo. Yechuan, ikaw ba talaga si Ginoong Kin? Mahal, ang aga mo umuwi. Ah, maayos naman ang trabaho, kaya maaga ako nakauwi. Naghirap ka. Pero nakita ko talaga. Si Boss Kao, galang na galang kay Yi Chuan. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Imposible. Kahit ako, hindi rin makapaniwala na kilala si Yi Chuan ni Boss Kao. Pero malinaw na malinaw ang nakita ko. Kahapon, nakipagkita ako kay Boss Kin. Kahit hindi ko nakita ang mukha niya, ang paraan niya ng pagsasalita at kilos. Hindi talaga pareho ng tao. Pero, Mahal, papasok na ako sa trabaho. May sasabihin ako kay Yechuan, lumabas ka muna. Umuwi ka na. Pangalawang Ginoo, bakit ka bigla nandito? Mukhang masaya ang buhay mo sa Jiangcheng. Nakalimutan mo na ang trabahong ibinigay ko sa'yo? Hindi. Pangalawang Ginoo. Sa mga nakaraang araw, nagtatanong-tanong ako tungkol sa kung nasaan ang panganay na Ginoo. Ganun ba? Sige, anong nalaman mo? Ah, yung panganay na Ginoo. Patuloy na naglalagay ng pondo para sa pamilya Luo. Et Zaka, Yung asawa ni Luoxue, si Yihuan. malamang malapit sa panganay na Ginoo. Yihuan? Oo. Si Yechuan, dati nagde-deliver ng pagkain. 3 buwan pa lang siya dito sa Jiangcheng. Asabay ng pagdating dito ng panganay na Ginoo. Yun lang ang nalaman mo? Hindi. Meron pa.
Yung ex ni Luok Sue, si Zhao Ziwen. At yung ex ni Yichuan, si Xiao, oh. Nagkatuluyan silang dalawa, sina Chiao. Pwede tayong magsimula sa dalawang to, para malaman kung nasaan si Yichuan. Interesante. Pero kung sa susunod palpak ka ulit, alam mo ang mangyayari. Anong kakainin natin sa tanghalian? Zhao Ziwen, Zino Yang Putang Tu? Boss Zhao, Sino Yang Bruhang Tu? Huwag mo siyang pansinin. Bilis, lumabas ka na. Anong ginagawa mo? Bakit ka hindi nagpaparamdam sa akin nitong mga nakaraang araw? Dahil ba sa kanya? Siya iya, akala mo tagpi at talagang pakakasalan kita? Nasa magandang mood lang ako, kaya nakipaglaro ako sa'yo. Huwag kang magpakapalit ulit. Zhao Ziwen, sasabihin ka OSIO. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan ngayon. Kung hindi mo ako pakakasalan, araw-araw akong mag-ingay sa opisina mo. May zay at ka. Tara na. Zhao Ziwen. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong naging asawa ng panganay na Kin. Dapat mo akong pakasalan. Yan ang utang mo sa akin. Ang asawa ng panganay na Kin, sunduin niyo siya para sa akin. Binigyan ng aming amo si Chia ng imbitasyon para uminom ng tsa. Ano NG Balak Montag? Sino ang amo ninyo? Sumama ka lang sa amin at malalaman mo. Si Zhao Ziwen ba ang nakutos SIO? May bagong script na natanggap ang kumpanya ngayon. May hinahanap silang babaeng maganda at may malinis na mukha. Sa tingin ko, bagay si King King. Pero wala na siyang manager ngayon. Gusto ko sana humingi ng tulong sa'yo. Mahal, wala na si Liu Qingqing sa Luo Corporation. Wala sa corporation. Anong ibig sabihin? Meron ba siyang kontrata? Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari? Noong una, inabuso ni Lu Jianbai ang kanyang posisyon. Gusto niyang ihandog si Qingqing kay Li Yuan. Ayaw ni Qingqing kaya siya. Hay, Talaga? Nasaan na ngayon si King King? may trabaho na siya ngayon. Pero si Lu Jianbai, dahil sa kanyang katayuan, ginambala niya ang lahat ng babaeng artista. Akala ko, okay na pag hindi na siya ang hahawak ng proyekto. Mapapatira ako ng mas maingat na bantay sa kanya. Ang Luo Corporation ay patuloy na lumalago. Natatakot ako habang lumalaki ang kapangyarihan ni Chen Bai. Lumalaki rin ang mga pagkakamali niya. Tama ka dyan. Ganito na lang, wag nang pumasok si Chen Bai sa opisina. Bigyan na lang siya ng titulong general manager at bayaran ang kanyang sweldo. Ano nang nangyari sa'yo? Wala. Parang magulo na naman ang gabi natin sa bahay. Ano ang tinitignan mo? Parang may sumusunod sa akin. Baka naiisip ko lang. Tara, kain tayo. Nahanap kita Kinfang. Swear, bakit Montag pinalis ang kapatid Montag? Inay, Anong pinagkikimian ninyong dalawa sa harap ko? Swear, itatanong ko sa'yo. Gusto mo bang panghabang buhay mong angkinin ang Luo Group? ano ang ibig sabihin ng angkinin? Itinatag ng lolo ang Luo Group. Hindi lang naman ito para sa kapatid ko. Ang kapatid ko ang tanging lalaki sa pamilya Luo. Sa kanya rin mapupunta ang Luo Group balang araw. Inay, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo nakita ang pagsisikap mo sa loob ng maraming taon. Biyanan, ika-negatibo 21 siglo na ngayon. Hindi na uso ang pagpapahalaga sa lalaki kaysa babae. Anong pagpapahalaga sa lalaki kaysa babae? Ang pag-asawa at pag-anak ang mahalaga sa buhay ng babae. Tumahimik ka. Gaano ka nakatagal sa pamilya Luo? Mag-anak ka na para sa pamilya Luo. Ibalik mo ang posisyon ng kapatid mo bukas. Narinig mo? Galit ka pa rin? Kasalanan ko, masyado ko siyang pinagbibigyan. Hindi matututo ang kapatid mo hanggat hindi siya napapahamak. Tama ka. Simula ngayon, ititigil ko ang kanyang credit card. Hayaan natin magsimula siya mula sa pinakamababa. Matalino talaga ang asawa ko. Ang tamis ng dila mo. Sa totoo lang, sa lahat ng sinabi ng biyanan ko, may isa siyang sinabing tama. Ano yon? Tawagin niyo ang boss hinang kumpanya ninyo. Hindi ba't bayaf ni Yichuan ito? Boss Zhao Luo, tumitingin ka ba ng sasakyan ngayon? I-refund niyo ang kotse sa labas. Palitan niyo ng pera. Ayaf ka una. May problema ba ang sasakyan? Sinabi ko na ayaw ko na. Hindi ko na gusto. Ong He Group PA. Malaking kumpanya, ngunit hindi tumatanggap ng refund? Siyempre hindi. Ngunit nakapangalan kay Yichuan ang sasakyan. Kung magre-refund, dapat siya mismo ang pumunta. Nandiyan ka naman noong panahong iyon, di ba?
Ito ang sasakyang ibinigay ni Yechuan sa pamilya Lu. Baka may nangyari kay Yichuan? Tatawag muna ako para magtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin? Nainis ang mister na ito. Lumabas muna kayo para kumalma. MGA Guard. Sige. Inaapi ng He Group ang mga customer. Zia Zi He Chuling. Nagbago ka talaga. Kung gusto mo, ipahuli ko siya ng mga tauhan ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag maging padalos-dalos? Dapat maging malumanay sa mga babae. Ang ganda naman ng sasakyang ito. Anong pakialam mo? Mukhang kulang ka sa pera ngayon. Gusto mo bang ibenta sa akin? Alam mo ba kung magkano ito? Magano ba? Diretso na, isulat mo. Kin. Kin, ikaw si Ginoong Kin? Totoo nga, kagaya ng balita, ang guwapo at makisig ni Ginoong Kin. Ang kanyang dating ay talagang pambihira. Ganon din si Boss Luo, kagaya ng balita. Oo. Narinig na ako ni Ginoong Kin? Alam ka una. Iyak na iba ang tingin ni Ginoong Kin sa aming pamilyang Luo. Hindi ako ang nag-invest sa inyong pamilyang Luo. Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Kin? Ang nakakita ng potensyal kay Luo Tsue ay ang kuya ko. Ah, ikaw pala ang pangalawang anak ng pamilyang Kin. Narinig kong kulang ka sa pera ngayon. Ay, uun ka. Kasalanan ng lalaking kinakasama ng ate ko. Lagi niya akong sinisiraan. Ngayon, na-freeze na ng ate ko ang bank account ko. Pinilit niya akong magsimula bilang maliit na empleyado sa kumpanya. Talagang magkakamag-anak. Parehong-pareho sa paan ng lolo. Bakit ka tumatawa, Ginoong Kin? Ganito kasi. May nalaman ako tungkol sa ilang stock. Kulang ka sa pera, di ba? Gusto mong subukan? Toto. Talaga, sa loob ng isang linggo, pwedeng triple ang kita. Triple? Sage, susunod ako sa inyo, Ginoong Kin. Ginong Xi, ano ang gagawin ninyo? Binibining He, nais kayong anyayahan ng aming Ginoo para uminom. Sino ang pwedeng magpatawag sa iyo ng Ginoo, Ginoong Tsi? Pangalawang Ginoong Kin kaya? AME, talagang matalino si Binibining He. Tara na. Tulong. Aray. Si Yunyang, ano ang gagawin mo? Dalhin na siya. Bitawan mo ako. Bilizangyo, Bitawan. Tumahimik ka. hindi ba sinabi ko na sa iyo? Dapat maging malumanay kay Binibining He. Ay, pesensya na, Ginoong Kin. Bumaba ka na. Opo. Esensya na, Binibining He. Masyadong magaspang ang mga tauhan ko. Nazinda ka ba? Pangalawang Ginoong Kin. Sa huli, may konting ugnayan naman ang ating dalawang pamilya. Ang paraan ng pag-anyaya ninyo ay hindi angkop. Tama si Binibining He. Edukasyon ko sila. Ano ang pagkaimuntag sa akin ngayon, Jean Erschauye? Wala naman. Dumating ang kuya ko sa Jiangcheng. Gusto kong malaman kung nakita mo na ba siya. Tama na ang sinabi ni Yichuan. Parang ahas ang pakiramdam kay Kinhan. Mr. Yo Zikin de Xiaoye. Paano ko siya makikita? Mukhang pinili mo na si Kinfang. O baka naman. S.I. Yichuan? Huwag kang magulat, Xi Yunyang, Tanga. Hindi ako Tanga. Anong gusto mo? Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Alam ko, may kasunduang magpakasal ang He at Kin. Mas mabuti sa akin kaysa kay Kinfang. Imposible. Hindi kita pakakasalan. Pag natapos ko siya, kusa kang magpapakasal sa akin. Samahan ninyo si Miss He para magpahinga. Anong ginagawa mo? Bitawan Montag ako, Kinhan. Alagaan si Miss He, huwag siyang masaktan. Bakit walang balita kay Chulin nitong mga araw? Ayon sa mga tao sa Higru, Nak, business trip na si Miss He. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Imbestigahan ng mabuti. Ziga, Inaasar pa ba ni Xion yung Sixuer? tahimik ang Chi family at Boss Xiaolu. Hindi nang gugulo kay Madam at suportado pa ng Ginoo. Mahusay din si Madam sa negosyo. Gumaganda na ang kalagayan ng Luo family. Kumusta naman ang balita mula sa Beijing? Wala PA, pero parang wala ring balita si Erschauye. Parang wala na siya sa Beijing. Tuso at mapaglalang si Kinhan. Huwag tayong maging kampante. Opo, huwag kayong mag-alala, Ginoo. Kailangan bang magpatayan? Sige, alam ko na.
Ayos ka lang ba, miss? Ayos lang ako. Salamat, mister. Walang anuman. Ikaf ba si Miss Luo? Paano mo nalaman? Yi ang apelido ko. Mr. Yi. Sige noong iba yung kasama kong mag-meeting mamayang hapon. Tama. Gusto mo bang humanap muna tayo ng pwesto para uminom? Para makapahinga, tapos pag-usapan natin ang tungkol sa partnership. Sige, okay. Sige, Tara. Bakit ngayon ka lang nakauwi? May nangyari sa daan kaya naantala ako. Anong nangyari? Nasugatan ka? Ay, hindi ko gaano napansin. Siguro nasugatan nang mahulog ako sa lupa. Okay lang. Nahulog sa lupa? Eh? Ano ba talaga ang nangyari? Ay, may aksidente sa daan. Buti na lang mabilis kumilos si Bossy at nailigtas niya ako. Bossy? Sino Bossy yun? Yung Bossy mula sa Shangyang Group. Shangyang Group? Saan na kailan nagkaroon ng Bossy doon? Ay, wag mo nang pakialaman ang mga internal na bagay ng kumpanya nila. Tulungan na lang kita. Sige, hintayin mo ako. Yung Master King, naalis na ba natin ang mga sumusunod? Oo, naalis na. Mga tauhan siguro ni Kao King yun. Qin Fang. Mukhang hindi pa siya masyadong tanga. Alam niyang ikaw ay tao ko. Nakita Montag na ba? S.I. Yang Master Qin? Si Yun Yang, ano ba ang masasabi ko sa'yo? Ang laki-laki ng tao. Nalose mo pa? Ano ang ibig mong sabihin? Si Yichuan ay si Qin Fang. Ano? Sinasabi Montag Beng, Yang Delivery Rider ay S.I. Yang Master Qin? Qin Fang. Talagang kayang-kaya mong ibaba ang sarili mo para mag-deliver ng pagkain. Ang galing talaga ng hilig niyong Master Qin. Hindi yun hilig niya. Binigyan kami ng matanda ng 3 buwan. Para manasan ang buhay sa ibaba. Ang magaling, siya ang magmamana. Bakit? Ikaf rin ba? Hindi ako gagawa ng kalokohan para maging waiter. Kung ganon, 3 buwan na pala si Chuan dito sa Jiangcheng. Hindi ba't natapos na niya ang pagsubok? Ngayon, hindi na matanda ang masusunod. Talagang magaling si Yang Master Qin. Qin Fang, dahil gusto mo talagang mag-deliver. Papanatilihin kitang delivery rider habang buhay. Gawin mo ito pa sa akin. Ano po yun? Anong tinitingnan mo? Ma, pinakabig mo ako. Ano na namang kalokohan ang balak mo? Kalokohan? Malaking pera ang kinikita ko. Anong malaking pera? Nag-invest ako ng 10 milyon kamakailan. Double na sa loob ng 3 araw. Kailan ka natutong Markstocks? Pwede ba? Telang ang pwedeng kumita, ako hindi? Ay, alam ko namang matalino ka, Chenbai. Pero saan mo nakuha yung ganong kalaking pera? Ipinagbili ko yung kotse ni Yechuan. Ano sabi mo pinagi mo? Kapatid Montag, Che. Pinalayas mo na nga ako sa Logru. Bakit mo pa ako pinakikialaman? Ginawa kitang magsimula sa ibaba para magsanay ka ng maayos. Maksanay? 100,000 lang sa isang buwan. Buhay ba yan para sa tao? Kapatid mo kasi, kailangan niya ng pang-entertain sa trabaho. 100,000 lang sa isang buwan. Anong magagawa niyan? Ma, wag na. Kung wala kang pakialam sa kapatid mo, huwag mo na siyang pakialaman. Ma, halika na, ma. Anong nangyari, mahal? Humingi ba sila ng pera sa'yo ulit? Wala naman. Pero ang weird, no. Noong araw na yon, galit na galit siyang umalis. Pero nitong 2 araw, hindi siya nagwalat humingi ng pera sa akin. Nga, medyo kakaiba talaga. Bahala na, di ko na siya mapipigilan. May meeting ako ngayon. Meeting na naman. Bigla kasing dumami ang trabaho sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Kailangan kong asikasuhin to, di ako uwi mamayang gabi. Ikaw na bahala sa sarili mo. Sige. Ingat ka sa biyahe. Bakit di mo sinabi kaagad? Pwede kang manghingi ng puhunan sa kapatid mo. Ma, sekreto tu. Bakit ko sasabihin sa iba? Saka, kapag kumita, hindi naman ako makakakuha. Kapag nalugi, ako pa ang masisisi. Oo, tama ka. Oh, ma, meron ka pa bang puhunan duyan? Anong nangyari sa investigasyon?
Malinaw na po, Ginoo. May victory party ang Kunpeng Group ngayong gabi, alas 8, sa Marriott Hotel. Pupunta ba si Kinfang doon? Siguradong pupunta siya. Ang victory party na, to ay si Kao King. Ang espesyal na naghanda para sa bagong artista na gusto ni Ji Kin, si Liu King. Espesyal na pinagawa kay Kao King 2. Mukhang espesyal talaga ang turing niya kay Liu King. Opo. Handa na ba ang gamit? Handa na po, Gino. Yung gamot, pinakamalakas ang bisa. Sige, bumaba ka na. Sundin ang plano. Opo. Ginoo, mas mabuti kung lason na lang ang ibigay. Di ba? Ilang beses na ba kitang sinabihan? Madali lang kitang patayin. Ang gusto ko ay yurakan ang dangal niya sa ilalim ng paa ko. Sa ilalim ng paa ko. King, talagang binabati kita ngayon. Sobrang benta ng pelikula mo, magiging top actress ka na agad. Salamat, Kuya Ken. Kung wala ka, hindi ako gaganito kabilis umasenso. Sa wakas, hindi kita nabigo. Huwag mo nang banggitin ang nabigo o hindi. Sabi ko sa'yo, pagpapasikat mo, siguradong sisikat ka. Salamat, Kuya Ken. Tara, kumain tayo. Kuya Ken, masakit ang ulo ko. Lasing na ba ako? Ayos lang, ayos lang. Iuwi na kita sa kwarto mo para magpahinga. Kuya Ken, ikaf-bia yan? Ingat, ingat. Hoy, yung babae. Parang yung sikat na artistan gayon, si Liu King. Anong kwarto yung kanina? 315. Si Ginoong Luotsue, hinanap na niya doon. Panahon na pa manood ng magandang palabas. Yechuan, Mahal, hiwalayan na tayo. mahal. Mahal, bitawan mo ako, makinig ka sa akin. Makinig ka, hindi yun ang nakita mo. Pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Eh bakit nandito siya? Sabihin mo. Bigyan mo ako ng konting panahon, siguradong malalaman ko ang totoo. Tiyak na may nagtangka sa atin. Sisiguraduhin kong malaman yon, okay? Sino ang nagtangka? Sabihin mo. Hindi ko pa alam ngayon, pero maniwala ka sa akin, please. Hindi ko rin alam ngayon. Nakakadiri ka, mas masahol ka pa kay Sao Sewen. Mahal, maniwala ka sa akin. Talagang magandang palabas. Kinfang, ang dalawang babaeng tumo, nakakatuwa. Ang ganda. Binigyan na tayo ni King, ang pangalawang Ginoo, ng pera. 3 milyon, buo. Mabuti. Sa susunod, kung may ganitong pagkakataon ulit, siguraduhin isama ka ulit ng pangalawang Ginoo. Siyempre naman. Mas mabuti pa sa akin ang pangalawang Ginoo kaysa sa tunay kong kuya. Sayang, sana nag-invest pa ako ng mas malaki. 1 bilyon na sana ang balik. EDI mag-invest ka na agad. Anong nangyari sa'yo? Ma, gusto kong maghiwalay. Dapat noon pa, hiniwalayan mo na siya. Isang vampira talaga si Yechuan. Pero ano ba talaga nangyari? Si Yechuan. Nang babae si Yechuan. Ano? Ang kapal ng mukha. Isang palamunin, nangahas pang maghanap ng babae sa labas. Dapat magdiborsyo. Palisin ng walang dala. Mahal, nakuha ko na ang nihi. May naglagay ng gamot sa inumin natin. May mukha ka pang bumalik. Lumabas ka na. Mahal, tingnan mo. Inosente talaga ako, pinagtripan lang. Bakit mo ako tinitingnan? Ganoon talaga yan, hindi na magbabago. Chenbai, Palayasin Montag siya. Lumabas ka na sa Luo family ngayon din. Mahal, makinig ka muna. Ginoo, pinalayas ka na talaga? Ayaw maniwala sa akin ni Luoksue, gusto niyang magdiborsyo. Kasalanan ko po, hindi ako naging maingat. Hindi ko inasahang malalason ka pala. Hindi ganoon kasimple ito.
Hindi ba si Luke Chenbei ang gumawa? Nagsisinungaling yung waiter. Mukhang hindi na gawa ni Lo Chenbei. Sino pa ang gustong magsira sa iyo? Isang tao lang ang makakaligtas sa aking mga mata para magtangka sa akin. Sabi kauna es ayo. Masama talagang tao si Yechuan. Ginagamit ang pera ng pamilya Luo, tapos ng babae pa. Sabi ko na, may karelasyon siya kay Liu Qingqing. Ayaw mo pang maniwala. Tama na. Bukas, magdiborsyo na tayo sa munisipyo. Mabutin ka. Hindi ba gusto ka ni Ginong Kin? Ma, huwag kang ganyan. Kakadiborsyo ko lang. Papakasal mo na agad ako sa iba. Ano naman? Ginong Kin yon. Ate, ang tanga-tanga Montag. Karapat-dapat kang lokohin. Kilala mo si Ginong Kin, di ba? Single na ang ate mo ngayon. Ang ibig mong sabihin ay, Ginong Kin, Boss Xiao Luo. Ginoo, naparito ako para magpasalamat. Triple ang kita sa stock na inirekomenda ninyo sa akin. Maliit na bagay lang. Boss Luo, may kailangan ba kayo sa akin? Gino, ako, Gusto ko sanang malaman kung may balita pa sa loob. Meron, pero yung tulad noong nakaraan, maliit at mabilisan. Mukhang wala na. Maliit pa ang 10 milyon? Siyempre. Ang mga proyektong ina-invest ni Boss Qin, 1 bilyon pataas ang simula. Bilyon-bilyon, Yang Chenbei. Tulad ng mga stock yan. Si Kuya Kin lang ang may sabihin. Sinong gusto niyang tumaas, tataas? Kuya, gusto ko rin, kaso wala akong ganoong kalaking pera. Wala kang pera, meron ang ate mo. Manghiram ka muna. Pagkalipas ng 1 buwan, ikot-ikutin mo lang. Pag tumoble na, isauli Montag na lang. Dodouble ang assets ng pamilya Lu. Ano pang inisip Montag, Boss Xi? Boss Xiao Lu, kung di ka sigurado, wag na pilitin. Si Boss Qin naman. Pwede bang sa akin na lang ang share niya? Uy, Xi, piano Montag naman nagawa yan. May pera ako, pangalawang Ginoo, kukuha na ako. Anong ginagawa mo? Ate, di ka pumasok ngayon. Ano yung kinukuyakoy mo? Ilabas mo. Wala naman. Ilabas mo. Wala talaga. Ano? To. Si Chenbei, kung ano-anong ginagawa sa kwarto ko. Wala. Akla ko naman ano. Ako ang nagpakuha. Ano naman? Ano nang kinuha ninyo? Kontrata lang ang kasal ninyo ni Yichuan. Kaya pala ganon si Yichuan sa bahay natin. Walang takot. Ziga. Sabihin mo kay Yichuan, isuka niya ang perang kinuha sa atin. Nanay, ang galing mo talaga. Sa ginawa mo, walang kahit katiting na duda si ate. Sabi kauna es ayo, makingat ka. Pero si ate talaga. Para makuha ang pamilya Luo, nagpakasal ng peke. Sasabihin ko kay Lolo. Pagbalik ni Lolo, mapapasayo na ang pamilya Luo. Sayang lang, di nakuha ang selyo. Nanay. Tingnan mo ito. Talagang ang galing ng anak ko. Pangalawang Ginoo, ito na ang lahat ng aking kayamanan. Talagang matapang si Boss Xiao Luo. Maraming salamat sa pagtulong, pangalawang Ginoo. Huwag kang mag-alala, Boss Xiao Luo. Ang resulta, siguradong magugulat ka. Nga pala, pangalawang Ginoo. Pakiusap, sabihin mo kay Kuya. Gusto siyang anyayahan ng ate kong si Luo Tsui na kumain. Okay, walang problema. Nga pala. Handa na ang ate ko na makipaghiwalay kay Yechuan. Talagang malinis, huwag kang mag-alala. Okay, kampante ako. Baka sa hinaharap, maging magkamag-anak pa tayo ng pangalawang binata. Tama po si Boss Xiao Luo. Paano may taong ganito katanga? Nga, talagang nagpapantasya si Luke Chenbei. Gusto pa niyang maging magkamag-anak mo. Pangalawang binata? HMP. Kinfang. Hintayin mong guluhin kita ng todo. Pirmahan mo na. Mahal.
Wala ka talagang tiwala sa akin kahit konti. Yechuan, ayoko talaga sa mga nagsisinungaling sa akin. Wala ka talagang koneksyon kay Liu Qingqing. Sa totoo lang kami niya. Sino ka? Wala akong pakialam. CJ. Pipirmahan ko. Nais mo yan, di ba? Binata, hindi naman po talaga kailangang gawin ito. Mabuti na rin ito. Dahil alam na ni Kinhan ang relasyon namin ni Luoxue. Kailangan kong makipaghiwalay kay Luoxue para ligtas siya. Opo, binata. Kasalanan ko piyo lahat. Tama na. Kasalanan ko, hindi ko agad napansin. Pero ano ba talaga ang identidad niya nang pumunta siya sa Jiangchen? Oh, bossy. Salamat sa pagpunta mismo. Walang anuman, Boss Luo. Ingnan mo ang kontrata. Kung walang problema, pirmahan mo na. Anong ginagawa mo? Nagdala ka pa ng tao para manggulo? Hindi ako nagugulo. Pumunta ako para pigilan ang pagbagsak ng lukot. Anong kalokohan yan? Yihuan. Yihuan. Huwag mong pirmahan. Yechuan, bakit ka nandito? Infang, matagal na tayong hindi nakita. Kinfang, ano ang tawag mo sa kanya? Huwag mong pirmahan ang kontratang yan. Ang tagal mo naman. Peke ang kontratang yan. Ang ikatlong partidong binanggit dito, siya mismo yon. Kung sadyang ipagpaliban niya, babayaran mo ang 10 beses na multa. Ano? Infang, ang mga kasama mo, ang tatanga naman. Hindi dahil mabilis kang dumating ngayon. Ayoko lang matapos agad ang laro. Lahat ng ginawa mo para lang mahikayat ako. Kasi, palagi kang nagtatago. Kaya kailangan kitang pilitin. Mga kapatid tayo, hindi na kailangan magpatayan. Sige, kapatid. Kaya ibigay mo na ang lahat. Kung hindi, gagawa pa ako ng mas marami. Pak-isipan Montag. Sino ka ba talaga? Ako si Yechuan. At ako rin si Kinfang. Si Kinfang, ang Vice President ng Conping Group. Si Kinfang. Sa totoo lang, sa simula pa lang, hindi ko naisip na lokohin ka. Wag na. Hindi mo sinabi noon, lalong hindi na ngayon. Sa tingin ko, ang aming Luo family ay hindi na makakapagtuloy sa pakikipagtulungan sa iyo. Paalam na. Si Yihuan pala ay si Kinyang Master. Si Kinfang? Oo. Imposible. Nagpapanggap lang yan, di ba? Yan ang boss kao ng Conping Group. Sino sa palagay mo ang makakapagpanggap sa kanya? Ano PA ang hinihintay Montag? Sundan Montag na. Bakit ko siya susundan? Bubo ka PA? Yan ang Kin family, ang pinakamayaman sa lungsod. Sundan Montag na. Ikaw ang nagsabi na maghiwalay kami. Ngayon, ikaw naman ang nagsasabi na sundan ko siya. Ano ba talaga gusto mo? Para naman sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko ba o para sa sarili mo? Nay, bakit ang bilis-bilis ng pagtawag sa akin? Naku, mag-isip ka ng paraan para magbalikan ang kapatid mo at si Yechuan. Nay, nababaliw ka na ba? Yung basurang Yihuan na yun, ang malas. Alam Montag PA kung sino talaga si Yihuan? Anong pagkataon meron siya? Delivery rider lang naman yun. Siya ang panganay na anak ng Kin family, si Pinfang. Nay, nababaliw ka na talaga. Tingnan mo ang stocks mo, mabilis. Kuya siya, Chin Young Master, kuya siya. Ano ba ang ingay Montag? Ano ba ang gusto mo? Alam mo ba kung saan ka narito? Kuya, bumagsak ng stocks. Di ba sinabi ni Kinyong Master na siguradong kikita? Chenbay, alam mo namang stock market ito. Mataas ang kita, mataas din ang risk, di ba? Et saka, Si Kinyong Master nga, nawalan ng 10 bilyon. ano lang yang konting pera Montag? Kuya, ayaf ka una. Ibalik mo na lang ang pera ko. Ha ha ha. Luo Chenbay. Kapag kumita, gusto mo ng hati. Kapag nalugi, gusto mong umatras ng buo. Saang mundo may ganoong magandang bagay? Panaginip lang yan. Hoy, Kuyaksi. Kuyaksi, pakyos up. Pahintulutan mo akong makita si King Ginu. Ikaf? Gusto mong makita si King Ginu? Panaginip. Umuwi ka na at mag-empeke. Alis ka na. Si Yunyang, niloko Montag ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maglalagay ng ganito kalaki.
Oo, niloko kita. Ngayon Montag lang nalaman? Ha ha ha. Huli na. Ang pamilya Kin. Hindi natin kayang kalabanin. Nanay, hindi mo ba sinabi na si Yichuan ang panganay na Kin? Puntahan mo siya. Makiusap ka para sa akin. Pero ganyan ang ginawa natin kay Yichuan noon. Bakit niya tayo tutulungan? Ate, Oo, Pakyos Apa Montag si Ate Kai Yichuan. Tutulungan niya tayo sigurado. Pero alam mo naman ang ugali ng ete mo. nanay, may kaibigan ako. May gamot siya. Kapag natulog si Yichuan sa ate ko, tutulungan niya tayo sigurado. Wala na tayong magagawa. Ginoo, sa wakas ay may babalik na ang tunay mong pagkatao. Akala ko ba, alam na ni Kinhan ang relasyon ko sa pamilya Luo? Ano ba talaga ang gusto niyang makuha? Alam mo ba? Hindi ka o rin alam. Bago ako ipadala ni Ginoo dito sa Jiangcheng para tulungan ka, sinabihan niya akong dalhin ka sa pamilya He. Baka may alam sila. Ang pamilya He. May balita ba kay Hichuling? Isang linggo na ang nakalipas. May nakakita kay Tsi Yun niyang kasama si Binibini He. Pagkatapos, nawala na si Binibini He. Si Yunyang. Siya na naman. Binibini He, ano na ang desisyon mo? Huwag kang umasa. Binibinihi. Baka hindi Montag alam ang ugali ka o. Wala akong pasensya. Anong gagawin mo? Huwag kang magwalang hiya. Mas mabuting sumunod ka na lang, baka masaktan ka. Ikaf? Ay, nanay, bakit ikaw ang nagluluto? Matagal na akong hindi nagluto. May oras ako ngayon. Sikman mo ang luto ng nanay mo. CJ, Kumain ka, Pia. Puro ang paborito Montag. Tu. alainan. Masarap to, kain ka pa. Nalagyan Montag na pia, ma? Lahat ng ulam nilagyan ko. Kagabi. Kung ano man ang nangyari kagabi, kalimutan na natin. Luoksu. Kung sasabihin ko sa'yo na malinis ako kay Liu Qingqing, Simula pa lang, iniisip na ni Echuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Hindi ba ako karapat dapat sa tiwala mo? hindi natatakot lang ako na mapahamak ka. Eh si King nasaan na siya? Hindi ka ba natatakot na mapahamak siya? Si Echuan, kapag may gusto siya, sa gawa niya ipinapakita. Sana kayo ni King ay magpakailanman. Nahanap na ba si Hechuling? Sa damuhan sa baba, nakuha namin ang tracker ni MSH. Malamang dinala na siya ng panganay na Ginoo. Mga walang kwenta. Kinfang, ang galing mo, kinukuha mo ang babae ko. Huwag mo na akong sisihin. Ma, ikaw ba yon? Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa akin? Si Ginong Kin, bakit hindi ka kasama? Ma, anak mo ako. Tsuyer, para sa ikabubuti mo lang to. Gusto kong magbati kayong dalawa. Isipin mo, kung kayo ni Ginong Kin, hindi ka na mahihirapan. Kaya hinimatay mo ako at inilagay sa kama niya. May dignidad din ako. Ano na lang ang iisipin sa akin ni Echuan? Anong oras na, dignidad pa ang inaalala mo? Ma, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsisisi na ako, eh. Kung alam ko lang na si Yechuan pala ang panganay na Kin, hindi ko kayo papayagang maghiwalay. Ano ba talaga ang nangyari? Nagluloko pa rin kayo sa akin. Si Chenbai, may kinalaman ba si Chenbai dito? Hindi, wala itong kinalaman sa kapatid ko. Huy, ang Zaya-Zaya. Anong pinag-aawayan nyo? Ano nang ginagawa mo rito? Anong ginagawa? Siyempre, para maningil ng utang. Maningil ng utang. Nakakatawa. Kailan ang utang ang pamilya namin sa'yo? Hahaha, tanungin Montag nang mabuti ang kapatid Montag.
Ginamit ni Lu Chenbai ang mga shares at ari-arian ng pamilya Luo bilang sangla. Nang humiram siya sa akin ng 50 bilyon para mag-stocks. Ano? Magbayad ka o umalis ka na rito. Impossible. Ano ang nangyari? Si Pin ang pangalawang ginoo ang may gawa nito. Paknag, stocks ka, may panalo, may talo talaga. Pero kayang bayaan ni Ginoong Qin ang talo niya. Kayo, kaya niyo ba? Naku, Chenbai a. Bakit niyo siya sinasaktan? Nanay, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Si Yunyang, may ugnayan din naman ang aming pamilyang Luo sa'yo. Kung hindi dahil sa panlilina mo, paano maluluko si Chenbai? Hoy, wag mong sabihin yan. Si Lu Chenbai mismo ang gustong sumabay kay Ginoong Qin sa pag-stocks. Di namin siya pinilit. Kung di nyo mababayaran, umalis na kayo rito agad. Xue-er. Tawagan mo si Ginoong Qin para iligtas tayo. Nanay, alam mo ba ang lahat ng ito, di ba? Alam mong ninakaw niya ang tatak ko. Alam mong isinangla niya ang lahat ng ari-arian ko kay si Yunyang. Anong panahon na to? Tawagan mo siya at hiramin mo ang 50 bilyon. Siguradong papahiramin niya tayo. Talaga palang ginagawa ang lahat para magbalikan kami. Ginagawa ang lahat para mapunta ako sa kanyang kama. Luok Sue, kung ayaw nyong umalis, may isa pang paraan. Anong paran? Basta gusto mong sumunod kay Ginoong Qin. Mabubura ang lahat ng utang ninyo. Luo Tsui, napakayaman ni Ginoong Qin. Basta papakita ka ng galang. May pagpapatuloy ng pamilyang Luo ang pagiging mayaman. Xue-er, baka naman. Nanay, kung magsasalita ka pa ng isang salita, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina. Si Yunyang, sabihin mo kay Kinhan. Kahit magpalaboy-laboy pa ako sa kalye si Luoksu, hindi ako makikisama sa kanya. HMP, ayaw ng masarap, masakit pala ang gusto. Ziga, palayasin nyo silang lahat. Sino ang maglalakas loob? Manukang, mabuti at dumating ka na. Kuya, iligtas mo ako. Ginoong panganay, naparito lang ako para singilin ang pangalawang Ginoo. Nakasulat naman ito ng malinaw, hindi ba? Di mo naman siguro ipagkakaila? Siyempre, kailangang bayaran ang mga utang. Hahaha, talaga namang matino ang pag-isip ng binata. Pero ngayon, hindi ang pamilya Luo ang may utang. Ikaw, Ano? isang oras na ang nakalipas. Nakuha ko na lahat ng negosyo ng pamilya Xi. Ang may utang sa pamilya Luo ngayon ay hindi ikaw, kundi ako. Imposible yan. At isa pa, yung stock na ininvesta ni Lu Chenbai, na-limit up na ngayon. Ikaw na ngayon. Si Xi Yunyang ang may utang na 50 bilyon sa pamilya Luo. Sabi ka unang gabi kailangan talaga natin si Kin. Pero, tong si Kin naman, bakit hindi na lang siya dumating ng mas maga? Nasaktan patuloy si Chen, bay nang walang dahilan. Nga, ate, kung sinabi mo lang sana ng mas maaga. Na naayos na ni Qin. Hindi na sana ako nag-alala ng ganito. Lu Chenbai, ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaganito ang pamilya Luo. Di ba nakakuha pa ako ng 50 bilyon? Hindi mo naman yan pinaghirapan. Ipinagpalit yan ni Ichuan gamit ang Kunpeng Group. Alam mo ba kung magkano ang inilabas ni Ichuan para maibalik ang stock market? Okay nan gayon. Di ba? Oy, saan ka pupunta? Pupuntahan mo ba si Kin? Sa ospital. Anak, bakit ganyan ka magsalita? Ano bang gusto mong gawin ko? Si 8 Luo Shue Biayen? Bakit siya nandito? Buntes siya. King, yung 50 bilyon, paano na to? Ay, 50 bilyon lang yan, ano ba? Pero okay din, too. Nakita mo naman kung gaano kahalaga si Luo Tsui kay Qin Fang. Di ba dapat si Luo Sue? Dalhin na lang natin dito kapag may pagkakataon? Opo. Boss. Nahanap na. Inanunsyo ni MS, hinay kakasal siya sa boss 1 linggo mula ngayon. Ano? Gising ka na. Yichuan, bakit ka nandito? Okay na ba yung mga sugat mo? Mula nang iligtas mo ako noong araw na yon,
Sobrang inalagaan ako ni Kingping sa sugat ko sa paa. Gumaling na yan. Mabuti naman. Nakaset na ang kasal sa susunod na linggo. Kaya si Luoxue. Ayon sa pamamagitan ng pag-isanduho ng aming dalawang pamilya, masasakop ko ang Qin at He families. Kasama na ang lahat ng kapangyarihan. Kung hindi natin matatalo si Kinhan. Kapag tapos na, 2. Ipapaliwanag ko ng maayos kay Luoxue. Magpahinga ka ng maayos. Kuya Kinkin. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Dahan-dahan lang. Lumabas na ang medical report ko. Ako si Xiao Fang. Alam ko na yan matagal na. Huwag kang mag-alala, magiging kapatid kita habang buhay. Eight Luo Shui. Pazenziana. MS, Liu Qingqing. Zino ka? Ako si Quinhan. Huwag kang matakot. Gusto lang kita hingan ng pabor. Anong nangyari sa'yo? Parang wala kang katawan tao. Hindi ako makatulog kagabi. Lahat ng to, malalampasan din magiging maayos din ang lahat. Yichuan. Yichuling. Paano nangyari to? Luoxue, alam kong darating ka. Haha. Ako, si Kinfang, ay nais pakasalan si Chuling bilang aking asawa. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Ako, si Hichuling, ay nais pakasalan si Pinfang bilang aking. Kuya, ikakasal ka na, di mo man lang ako inimbitahan? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala, regalo ko to para sa'yo. Luoxu, Huwag kang mag-alala, dati niya namang manugang. ano nang ginawa mo sa kanya? 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Isuko mo lahat ng ari-arian mo. Kung hindi, hintayin mo siyang mamatay. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong nangyayari? Paano napunta kay Kinhan si Luoxu? Bigla na lang pumasok si MS Luo sa venue. Abala ang mga tao natin sa kasal. Kaya naabuso ni Tsi Yunyang. Hindi ko sinabihan si Luoxu na itago mo yon. Paano mo pinapalapit ang ibang tao sa kanya? Paano niya nalaman? Kingping, pasensya na, hindi ko alam. Hindi ko alam na gagamitin niya ako para maakit si Atlu. Itinali Zia. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pero bantis si Atlu. Paano kung may mangyari sa kanya? Anong sinabi mo? Buntis siya. Kuya Kin. Paano mo nalaman na buntis siya? Totoo bang buntis siya? Kuya Kin, pasensya na, ako. Kinfang, huwag kang magpanik. Hayaan mong magsalita ng dahan-dahan si Kingping. Dinukot si Luoxu at buntis siya. Paano ako magiging kalmado? Pinfang, wala ring magagawa ang pag-alala mo ngayon. Mas lalo ka lang mapapahamak sa bitag ni Pinhan. Si Luotsue ang panghahawakan niya sa'yo ngayon. Walang mangyayari kay Luotsue. Ano ba talaga ang nangyari? Ako, nakita ko si Atluo sa ospital nung araw na iyon. Ito yung medical report niya. Noong araw na yon, hinanap ako ni Kinhan. Sabi niya, gusto niya si Ate He. Pinapasabi niya sa akin kay Ate Lu na ikakasal na kayo. Kung hindi, papatayin niya ang lola ko. Ang pinakaimportante ngayon ay iligtas agad si Luotsu. Pero ano ba talaga yung susi na sinasabi ni Kinhan? Sa basement ng lumang bahay. Dati yung matanda sinabi niya, nandoon ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan ng pamilya Qin. Yun siguro yung susi na sinasabi ni Kinhan. Akala niya nasa akin yung susi na yon. Pero hindi ko naman nakita yon kahit kailan. Ibig sabihin, hindi rin nakita ni Kinhan yung susi na yon. Baka pwede tayong gumawa ng peg. May picture ka ba ng kandado? King, ano ang nangyari sa iyo? Sino yun? Sino ang nandun?
Parang nakita ko na tong lugar na to. May isang tao, siya. King King. Gino, naimbentaryo na ang lahat ng negosyo sa pangalan ninyo. King King, iguhit Montag na yung plano. Gagawa tayo agad ng eksaktong kopya. Sige. Natutulog na ba si Xiaofeng? Natutulog na siya, pero sobrang nag-guilty siya. Pinilit niyang iguhit yon kahit masakit ang ulo niya. Pwede mo ba siyang patawarin? Hindi ko siya sinisisi. Galit lang ako sa sarili ko dahil hindi ko naprotektahan si Luoxue. Bukas, sabay tayong pupunta. Hindi papayag si Kinhan na may kasama ako. At kahit sumama ka, hindi ako mapapanatag. Ito ang anting-anting na iniwan sa akin ng lolo ko bago siya pumanaw. Ibigay ko ito sa iyo. Sana maging maayos ang lahat sa iyo. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Para lang mapapanatag ako. Ang iba pang bagay, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang sa gagawin mo. Nasaan ako? Gising ka na. Ikaw, Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Binigyan kita ng gamot na magpapahina sa iyo. Hindi ka makakatakas. ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto mong gawin? Xiao Tzi, tapos na si Qinfang. Walang patutunguhan ang pagsunod mo sa kanya. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Maaari pa kitang ipagmakaawa sa pangalawang Ginoo para patawarin kanya. Huwag kang lumapit, huwag mo akong hawakan. Kung hawakan mo ako, hindi kita patatawarin eh. Huwag kang lumapit, kung lalapit ka pa, itutusok ko ito. Patayin mo ang sarili mo. Hindi ako naniniwalang kaya mo. Huvak. Napakatapang pala ng ugali ni Binibining Luo. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo ang sanggol sa tiyan mo. Ginong Qin. Binibining Luo. Sabi ng doktor, 2 buwan na ang sanggol sa tiyan mo. Naniniwala akong hindi mo naman siguro gugustuhing saktan ito. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Bakit ninyo ako dinala rito? Gusto lang kitang makipagnegosasyon. Gagamitin kita para takutin si Echuan. Pakawalan mo ako, kung hindi, itutusok ko ito. Sige, kung kaya mo, itusok mo, sasabihin ko sa iyo. Kahit mamatay ka, maaari ko pa rin gamitin ang katawan mo para takutin siya. Ginoong Qin, ako. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin siya rito? Pasensya na, Ginoong Qin, ayokong makinig ng paliwanag mo. Kontrolin mo ang sarili mo. Kung may mangyari sa kanya, mamamatay ka rin kasama niya, opo. Qinfang, ang sunod-sunuran. Talagang dumating ng mag-isa. Dinala ko ang hinihingi mo na saan si Luoxue. Huwag kang magmadali, marami pa tayong hindi nasasabi. Wala akong sasabihin sa'yo. Laki kang kanyan, parang noso ipapaw ko lang. Parang kontrolado mo ang lahat. Pera lang ang gusto mo. Pakawalan mo si Luoxue. Susi. Pwede kong ibigay ang susi. Nasaan si Luoxue? Yechuan, Ayos ka lang ba? Zuzi, Pakawalan mo muna siya. Qinfang, malinaw na dapat sa'yo ngayon. Hindi ito pakikipag-usa sa'yo. Gusto kitang pagsamahan, gusto kitang maging masunurin. Hindi mo pa alam? Dapat lumuhod kapag nagmamakaawa. Ano ang gagawin mo? Huwag mo siyang saktan. huwag, Yechuan. Baka hindi mo pa alam. 2 buwan na ang bata sa tiyan niya. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Sasabihin ko sa'yo. Kapag ginawa mo siya ng kahit ano, papatayin kita. Yechuan, Ang yabang mo, di ba? Ilabas mo ang susi.
Sige, ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo si Luoxu. Lahat ng tao, pinupuri ka lang, sinusuportahan ka. Kahit ang mana ng matanda, sa'yo lang ibinigay. Bakit? Bakit? Mahal ka talaga ng matanda. Kalokohan. Paborito ka lang niya. Kahit ang susi ng basement, sa'yo lang ibinigay. Kinhan. Naibigay ko na sa'yo ang susi. Pakawalan mo si Luoxu. Tara na. Juan, Kinhan, sinungaling ka. Pakawalan mo si Luoxu. Hintayin kong malaman kung totoo o peke ang susi na ito, bago kita pakawalan. Kinfang, Kuya Kin, ayos ka lang ba? Kumusta? Maayos ba ang nangyari? Ayaw talagang magpakawala ni Kinhan. Buti na lang, nilagyan ko ng tracker si Tsuir. Mabuti naman. alam na natin kung saan itinago ni Kinhan si Tsuir. Kapag narelax na siya, May liligtas na natin si Luotso. Kuya Kin, masakit ba? Okay lang, si Feng. Sa susunod, pag may problema, kausapin mo ako, ha? Chuling. Nabasag ang jade pendant. Ay, okay lang yan. Anong sinasabi mo? Basta't ligtas ka, okay na. Hi. Anong nangyari? Tingnan mo, parang may laman sa loob. Tingnan Montag, Kin Fang. Ah, kaya pala. Alam na ng lolo na may masamang balak si Kinhan. Kaya ibinigay niya ang susi sa lolo mo. Ang ganda. May laban na tayo ngayon. Kinhan, hindi na kita papayagan. Mula ngayon, ako na ang magpapatakbo ng Kunpeng. Hindi lang yan. Lahat ng ari-arian ng pamilya Qin sa Jiangcheng ay mapapasakin na. Tutol ako. Kuya, kuya. Hindi pa rin sumusuko si Qin Fang. Lahat ng ari-arian mo ngayon, akin na. Talunan ka na. Hindi pa ako talo. Sabi ng lolo, sino nang makapasa sa pagsubok at masiyahan siya? Siya ang tunay na tagapagmana. Mukhang matagal ka nang wala sa Beijing. Nakaratay na ngayon ang lolo, malabo na ang isip. Ipinapahayag ko na ipapasa ko ang pagiging tagapagmana sa panganay kong anak, si Qin Fang. Lolo. Imposible. Peking video, yan. Ginawa Montag, yan. Ikaw ang nagkulong sa tatay. Ginamit mo ang pangalan niya para pahirapan ako. Hindi ka karapat-dapat magpatakbo ng pamilya Qin. Malinaw na ikaw ang kumontrol sa tatay. Pinilit mo siyang magsalita ng ganoon. Kinhan, ang lakas ng loob mo. Para sa kayamanan, nilason mo pa ako. Imposible. Peking taka. Si Qin Fang ang nag-arte nito. Ipinapahayag ko ngayon. Nawala ng Kinhan sa pamilya Qin. Ako at si Kinhan. Hindi na mag-ama. Hindi pwede. Tama, hindi talaga pwede. Hindi ka naman talaga anak ng pamilya Qin. Anong sinasabi mo? Si Feng, naaalala mo pa ba? Matagal na tayong hindi nakita, pangalawang Ginoo. Hindi ba ikaw ang kasintahan niya? Pangalawang Ginoo, nakalimutan mo na ba? Noon, ako ang nakarinig sa usapan ninyo ni Ginang. Ikaw ang humampas ng florera sa ulo ko, nakalimutan mo na ba? Ano NG kalukuhan yan? Wala akong alam yan. Sabi ni Ginang, ipinanganak kang wala sa panahon. Pero sa totoo, buwanang ipinanganak ang bata. Bago pa ikasal si Ginang kay Ginoong Qin, buntis na siya. Ikaf, anong sinasabi mo?
Nandito lahat ng ebidensya. Nandito ang resulta ng DNA test. Kinhan, talo ka sa pagkakataong ito. Kinfang, huwag mong isiping wala akong magagawa. Huwag mong kalimutan, nasa akin si Luo Tsui. Alam kong hindi ka susuko. Isang tawag lang, mamamatay siya. Nailigtas na si Luoxu ni Hechuling. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka. Imposible. Paano mo nalaman kung nasaan? Noong araw na dinalhan kita ng kontrata, sinamantala kong i-track ang lokasyon ni Luoxu. Akala mo panalo ka na? Kinhan, talo ka. Hindi ako talo. Huwag nang magkamali pa. Hindi ako nagkamali, kayo ang mali. Kung hindi dahil sa matandang yun. Hindi ako magiging ganito. Masyado kang ganid. Hindi ako talo, Kinfang. Natalo ako sa pagiging mabay. Dapat pinatay ko na kayong dalawa. Maghintay ka, babalik ako. Dalhin niyo siya, Alice. Mga kasama, patawad sa abala. Ipinapahayag ko. Ang Kin Group. Pamamahalaan na ni Kinfang. Mabuhay si Boss Kin. Naku, anak, nagising ka rin. Kinabahan ako. Ate, okay ka lang ba? Ma, Shenbai, bakit ako nandito? Si Ginoong Qin ang nagligtas sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos na. Lahat ng problema. Nahuli na si Kinhan. Formal ko nang kinukuha ang pamamahala ng pamilya Qin ngayon. Binabati kita nga pala. Si Missy ba ang nagligtas sa akin ngayon? Kasal lang naman kami sa kunwari. Noon, parehas lang ng lakas kami ni Kinhan. Kailangan kong pakasalan si Hechuling. Para doon lang pumanig sa akin yung mga matatanda sa angkanhe. At saka si King King. Kapatid na babae lang ang turing ko sa kanya palagi. Sinadya lang iyon ni Kinhan para siraan ako noong araw na yon. Hindi ka lang maiwan sa akin. Siyempre kailangan kong magpaliwanag sa iyo. Paano kung magkamali ka ng akala at ayaw mo akong patawarin? Bukod sa bagay na ito, ano pa bang tinatago mo sa akin? Wala talaga. Maliban lang sa pagtatago ng aking pagkakakilanlan. Wala na akong ibang bagay na pinagsisinungalingan sa iyo. Isang pagkakataon lang ito. Kung hindi mo sasabihin ngayon, sa susunod na. Wala nang susunod na pagkakataon. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Esan, Nga pala, asawa. Hindi pa tayo diborsyado. Yechuan ang pinirmahan ko sa kasunduan ng diborsyo. Boss Kin, na-diagnosa na may problemang pangkaisipan si Kinhan. Kinhan. Bakit kailangan pang humantong sa ganito? Kung ganon, nabaliw na ang tao, hayaan na lang natin siyang magsisi sa loob ng kulungan. Nga pala, nahandle mo na ba ang mga tauhan niya? Amihan ay naasikaso na. Yung mga hindi nasangkot, pinanatili lang sa dating posisyon. Yung mga nasangkot, sinipak na yung dapat sibakin, at nakulong na yung dapat makulong. Tanging iyong personal na bodyguard ni Kinhan. Wala pa ring balita hanggang ngayon. Kailangan niyong hanapin ang taong yun para sa akin. Ang mga tauhan ni Kinhan ay parang mga nakatime ng bomba. Opo, Sa wakas ay huminahon na ang lahat. Boss Kin, handa na ang coach. Kinfang, babalik ako muli.